Kung ano mga travel, so ito nagbabalik tayo. Salamat sa ating mga subscribers, salamat sa ating mga viewers. So ngayon mga travel po, may na tayo doon mismo sa Valencia City. At ngayon sa moment ito mga travel ay tila medyo natin kabisado yung mga laro dito, lalo na yung sa mga korban mga travel, kaya pwede na tayo makasabay sa ating mga kasama dito. Pero kailangan na mag-ingat dahil ganito, medyo basa yung mga kurbara na yun, kaya doble ingat. Big shoutout sa kasama ko, tila kabisado niya talaga itong daan na to. Tayo ay pawang chill lang dito. Kailangan nating humabol ng mga travel dahil itong oras na to ay malapit na dumating yung dilim. Dito mga travel ay gusto natin sana mag-birthday pero medyo nag-alangan tayo mga travel. Kaya kailangan natin mag-chill dito. Makikita niyo yung sasakyan. Tila ba gustong tumagilid ng mga travel dahil medyo mabilis yung takbo at malalim din yung mga kurbada dito mga travel. Kaya doble ingat lang kung dumaan kayo dito mga travel. Dahil grabe yung daan dito ngayon. Talagang malalim yung mga kurbada at maiksi lang mga travel. Mayat maya yung mga kurba dito. Pero napaka-enjoy naman kung dumaan kayo dito mga travel. So dito sa time na to, kailangan namin mag doble ingat. Kaya kailangan natin mag dahan-dahan dahil basa yung daan mga travel. At sure, yung kanyang semento ay napakadulas. Kaya yung motor, pag dadali doon ay sisimplang talaga. So yung kasama namin na kulay dilaw, yung kanyang motor ay dumiretso na kumaliwa. At yung kasama namin mga travel na isang sniper ay tila ba naligaw at gustong sumunod doon sa kasama namin. Kaya binalikan ko, sabi ko, dito tayo dadaan, hindi dyan. So hito na kami, yung mga travel, nakabalik na kami at diretso na tayo pauwi ng Valencia City. So, unang stop namin dito mga travel ay nagtanong-tanong kami kung nasaan yung mga kasama namin at nandito yung kasama ko sa Danbio. Nagpagas na siya mga travel. Dito mga travel makita nyo na talagang bumibigay na din yung tumuturo na yung Click 160 mga travel. Pero dito ko nalaman mga travel na ang Click 160 at saka Winner X ay tila ba magkapareho lang ng consumption mga travel. Dahil noon, nagpagas na yung kasama ko ay 2 bars na yung kanyang gasolina at yung sa akin naman ay 2 bars na yung mga travel. Tila ba magkampantay lang yung consumption ng Click 160 at saka Winner X 150. So, pareho talaga mga travel or itong Winner X ay talaga matipid mga travel. So, dito sa time na to ay kumukorba na yung mga kasama ko, itong kasama ko kaya tayo yung mahabol naman ng mga travel. Para sa ganun ay hindi naman tayo mapag-iwanan ng malayo. Dahil kailangan natin magmadali dahil oras na to ay palubog na yung araw mga travel at na-enjoy namin yung daan. Dahil wala namang masyadong pasalubong kayo dito ay pawang korba lang at pawang enjoy lang. Pero kailangan natin mag-iingat dahil iba na pag nadali tayo sa daan, di ba? So dito mga travel ay napakalalim nito kaya yun, shoes! Tila ba kailangan natin mag-practice ng maayos para sa ganun ay makasabay talaga sa ating mga kasama. So ngayon mga travel, balikan natin yung usapan ng consumption ng gas ng Modrex. Mula doon sa Valencia City hanggang doon sa pinagkunan na namin mga travel ay nakarating yung full tank ko na nasa siguro sa mga 190, I think, ganun. Dahil nagpagawas ako doon, 35 pesos lang yung napagas ko mga travel dahil may laman pa yung ating tangke at medyo marami pa yan. Dito mga travel, hindi namin namalayan mga travel na madulas pala. Kaya sign ng slowdown yung kasama ko ng bigla na wala sa oras. Dahil hindi niya in-expect na ganoon pala. So sana yung daan na yun. So ngayon mga travel, pagdating ko dun sa Lilungan pa nung napunta namin, ay may natira pa na 3 bars. At yun, mga travel ay nasa 2 bars na. So gusto ko na sana magpa-gas. Pero kaso pag-isipan ko nga, mukhang kaya pa man to sa malayo ang biyahe. Kaya hindi ko na pinilit mga travel at pag-gas ako. So dito mga travel ay tuloy yung bakbakan namin dahil una na yung kasama ko, naka-steam na sniper, no, pin 5 mga travel. Eh tuloy-tuloy na yung mga bangkingan. Buti nila marunong sila mag-sign ng slowdown na tayo ay baguhan lang. Kaya kailangan natin aralin ng maayos yun. Para sa ganun ay magawa din natin. Lalo na pag may kasama tayo. So kita nyo, basa yung mga daan dito mga travel. Kailangan nyo mag-ingat talaga pag dumaan kayo dito, lalo sa kurbahan. Okay mga travel, pag-usapan natin ulit yan. So ganun ang nangyari mga travel.
hindi ako nakapagpagas, tinuloy ko na yung biyahe. At yung takbuhan ay talagang bakbakan mga travel. Kahit lugi rin mga travel ay nasa 4, kaya malaki yung consumption ng gas. So dito mga travel ay hinto na kami ulit para antayin yung mga kasama namin at mabuti na lang, madali lang sila nakarating. Kaya dito kailangan natin mag-slow down sa mga checkpoint at gawin yung mga rules na dapat gawin. Gaya na pag-apak dito sa quarantine na to or quarantine sa mga tao dyan mga travel. Basta yun na yun. So dito, balik na sa form at yung kasama natin ay grabe talaga. Big shoutout sa ating kasama. Talagang bumabangking mga travel, tumutulong pag nasa bangkingan na. Tayo naman ay tumutulong sa pag-ingat dahil baka madali tayo dito. So ngayon tuloy yung ating biyahe mga travel. So sana hindi nyo kalimutan sa pag-subscribe sa ating munting channel. At sana naman sa pagpanood ninyo ay tapusin nyo ating video. So salamat sa rami. O dito may mga alikabok na kailangan nating mag-iingat mga travel at may tubig pa dahil yan sa mga sasakyan na nagpipreno at kailangan nilang basahin yung preno para sa ganun ay hindi pumalya. Dahil minsan umiinit yung mga travel at pag grabing init yan ay papalya yung preno mga travel. So ngayon dito yung mga travel ay usapan naman natin yung tungkol sa Click 160 at saka WinRX dahil noon nakaraan may nabasa ako sa comment section. Gusto niya paglabanin yung Click 160 at saka Sniper. Ang masasabi ko mga travel dito pa lang sa biyahe namin, talaga na pag-iwanan yung Click 160. So iwan ko lang siguro pag yun ay loaded ay talagang papalag yun. Pero kung stock lang mga travel ay may iwan talaga siya sa WinRX dahil ito ay di-cambio naman mga travel. Pero minsan ay mga bashers lang ay gano'n. Yung WinRX ay mukhang Click na di manual. So nasa kanila na yun, nasa inyo na yun. Kung ano ba talagang tingin nyo sa WinRX. WinRX is WinRX. Ganun lang masasabi ko mga travel. So ito yung XRM na ginawa namin mga travel. Pilit yan lumalaban talaga mga travel. So dito may nasunod kaming 4 na kargahan ng mga manok. Pero yung XRM ay talaga napag-iwanan mga travel dahil alam naman natin, di ba? Hindi yan i-cambio at saka 1 to 5 lang yun. Pag umarangka na yung mga 150 ay talagang mauna yun. Diba? So dito mga travel, 3 sniper na yung kasama ko dito. At tayo naman ay tamang timing lang para sa ganun na pag-arangkada natin ay hindi naman dihado o hindi alangan. Kailangan natin mag-ingat tulad nito mga travel. Biglang tawid ng aso. Yun, dahil tatawid siya sa kabila, biglang nagbusing niya yung sasakyan ay bumalik doon sa kanyang pinagirunan. Kaya muntik na. So buti na lang, doble ingat lang. So yun, safe naman tayo nakapagpatuloy tayo ng biyahe natin. Kita yung extra mo, yan, bumabangking yan. Pero yung kanyang gulong mga travel ay hindi yun mailer, off-road yun. Pero yun, kailangan niyang sumabay para sa ganun ay marali kayo makuwi. So kasama natin Click 160 ay tamang chill lang din mga travel. At yung nakablow mga travel ay talaga nag-aalangan pa sa mga kurbada. Medyo siya nag-aalangan kaya ayun, tila ba na naninigas yung kanyang mga braso ay muntikan siya mga overshoot. Ganun ang nangyayari. Buti na lang, kaya niya i-control yung manubila. Kaya lusot pa din, hindi na nag-overshoot. So dito, kita nyo, umarangka na talaga yung extra rim, 1 to 5 mga travel. So dito tayo, yung hato din, yun, kita nyo, di ba? So dito mga travel, gusto natin magpagas at ito yung mangyari. Oops! Akala ko hindi putol mga travel, buti na nakapag-preno tayo. Putol pala yun, kaya atras ng konti. Tuloy sa ating pagpagas. Pero yung mga kasama natin mga travel ay naiwan na tayo. Kaya ang nangyari, pagkatapos natin magpagas, ay ito, humataw tayo ng humataw mga travel dahil talagang napag-iwanan tayo mga travel. May kasama tayong nakita tayo na nagpagas, pero yung mga kasama natin nasunan ay hindi na. Kaya ang nangyari mga travel ay nagpatuloy sila sa pagbiyahe. Tayo naman ay hindi na busina sa kanila. Kaya ang nangyari ay ito, kailangan natin tumudo mga travel, kailangan natin humabol dahil malapit nang dumating yung gabi. Medyo nasa 5:45, quarter to 6 na ito mga travel at malapit na talagang dumilim dahil yung imbil natin ay klaro na. So yun, dito masasabi ko talagang delikadong daan ito dahil medyo nagmamadali tayo pero yung ibang tao ay talagang walang buki.
So kahit ang busina na tayo mga travel, kailangan nyo talaga mag-ingat ng mas maayos. So kung mas mabilis yung takbo ninyo, ay mas mainam na doblehin nyo rin yung pag-iingat ninyo, lalo na sa preno, sa cambio, kung sakaling kailangan siyang maglugir, kailangan mag-ingat. So dito mga travel ay nakahabol na tayo at dito na yung kasama natin na RS12, 150. At dito mga travel, ito yung pinakamatanda sa aming grupo from grabe mamo rin takbo mga travel. So dito mga travel ay tila ba umuna na tayo mga travel dahil iniwan tayo ng mga kasama natin at yung kasama natin ay nagsimula ng magpa ilaw ng kanyang blinker mga travel dahil yun nga, gabi na. So dito ay malapad yung kanilang daan kaya kailangan natin bakbakan. So dito mga travel, maganda talaga yung daan nila kaya talagang may bibigay yung kung gusto mo. So again, kailangan mo talaga mag-ingat ng maayos siguro na hindi ka madali. So sa time na ito mga travel ay medyo na malamig yung panahon dahil malapit na talaga yung gabi. At dito ko nararamdaman mga travel yung Winrix ay lumalabas yung kanyang potential o kanyang bilis talaga. Kahit hindi ka na umabot ng 140 mga travel ay talagang bibigyan ka ni Winrix ng lakas. Dito kailangan na mag-ingat sa sign na to sa mga gawin ng daan dahil tila ba nakakalito yan. Baka madali kayo kapag lumangkid dyan. So dito mga travel yung ating kasama nakarating na sa kanyang paroroonan. Kaya hinto na kami at na maalam o baga yun, konting usapan lang. Tapos yun, tuloy kami sa biyahe namin dahil yung ating kasama ay uuwi na sa kanila. So bali, itong time na itong mga travel ay tila ba kanya-kanya na ito ng uwian dahil yun na din yung final na kung saan kami hinto lahat at usap-usap na gano'n sa susunod naman yung biyahe natin. So dito mga travel ay sabihin sa inyo ulit or usapan natin yung ulit. Yung time na malamig na talaga yung panahon, dito sa time na to ay hindi niya mararamdaman na tila bang baga umuugong yung makina. Dahil malamig na yung panahon travel, madaling palamigin yung makina. Kaya kahit hindi ka umabot ng 140 yung takbuhan mo travel ay talagang mararamdaman mo yung lakas ni Winrix. Dito, itinuod ko mga travel dahil pakiramdam ko talagang kayang-kaya ni Winrix yung takbuhan. So ito, yung kasabayan natin ay pure stock yung mga travel. At kita nyo naman na kaya talaga natin yung sabayan, yung mga stock lang. Pero pag hindi na stock na sniper, ay medyo mahirapan na tayo mga travel. Ika nga dahil na iba naman yung siguro ratio, yung throttle ng kanilang motor ay talagang mabilis na yung mga travel, malabas na talagang mabilis ng sniper. Yung sa atin naman ay wala pa na bago maliban sa engine sprocket kaya yun ang maibibigay ni Winrix sa atin. At hindi naman talaga nakabibitin mga travel, lalo na sa mga akyatang daan at lalo na pag ganito yung scenario na medyo na malamig yung panahon ay talagang maganda na yung pakiramdam mo. Lalo na sa pagpiga sa throttle mga travel, swabing-swabe na talaga. Talagang hindi ka na mag-aalangan sa pagpiga. Tulad nito mga travel, hindi na kailangan ng 140 ay kaya mo nang umovertake sa stock lang din. Kapwa mo stock na sniper. Pero kung baguhin niya yung mga setup, yung mga ilang setup ay ibang usapan na yun. Iwan ko lang balang araw pag pinaremap natin or may inilagay tayong something na gear sa ating Winrix siguro makapalag na din sa mga may ginalaw na mga sniper. So dito mga travel ay pawang stock lang to kaya yan bakbakan mga travel dahil gabi na at kailangan namin makauwi ng mas maaga. So dito inabol ko yung isang sniper na nagpalit ng Acra Pro na pipe pero may problema yung mga travel, yung tila yung VVE niya ay nawawala pag pinigalan niya daw ng yung talagang pigang-piga ng mga travel ay nawawala yun, lalo na pag-akyatan at nawawala ng lakas yung kanyang motor. Kaya dito mga travel ay todo kami ulit. Yung ating ilaw hindi ko na napansin at natabingi na pala yung isang ilaw natin pero tuloy na lang sa biyahe dahil baka may iwan na naman tayo gabi naman. Dahil gabi na, so kailangan natin ituloy yung ating
biyahe mga travel. Dito mga travel ay konting akyatan to. Kaya lamang na lamang si Winrix, lalo na sa mga akyatan mga travel. Promise, talagang angat siya sa mga akyatan na daan. Ang problema lang talaga sa Winrix, pag straight, pag naubos mo yung kanyang RPM, ay talagang mahabol ka nung na sumusunod sa iyo. Pero kung hindi talaga madaling maubos yung RPM ng Winrix, ay talagang wow. Yun ang masasabi, wow, grabe. Talagang sulit ang lakas niya. Pero pag naubos yung RPM, ay talagang mahabol ka mga travel. So sa nagtatanong sa akin kung remap na ba itong motor ko, ay hindi pa mga travel. Ayun, ang masasabi ko hindi pa yung remap. Wala na bago dyan, maliban sa engine sprocket. Yun lang ang nabago. At yung ibang PSI, wala na mga travel. Maliban na lang sa side mirror, gano'n. Pero in terms sa makina, at sa iba pang mga setup, yung mags ay parang stock lang yan din. Yung gulo natin ay napalitan na natin, pero yung kanyang size ay stock lang din. So, back to stock lang talaga, gano'n lang. Tapos, yun talaga ang nagiging problema ng Winrix. Pag naka 1444 ka ng setup, ay madalang isagad yung kanyang RPM. Pag arangkada mo matravel ay talagang madaling isagad, lalo na pag straight, napakalalim. Pero sa akyatan mga travel ay napakasulit naman ng 1444 na setup. Talagang arangkada mga travel. Kahit 4th gear lang yung gamitin mo or 5th gear, ay talagang bibigyan ka ni Winrix ng lakas na makipagsabayan sa mga akyatan daan. So ito ang mga travel, abangan nyo. Balang araw ay may sabak natin ito sa endurance itong ating motor. Para sa ganun ay makita ninyo yung performance ng ating motor kung ano ba talaga ang magiging kakalabasan nito pag naisabak natin sa endurance. Since may plano lang, pero sana matuloy o sana payagan tayo na makasabay sa endurance na gagawin dito sa Bukidnon, Toyota Bukidnon version 3. So yun ang gagawin dito, October 5 yung mga travel. So sana makasabay tayo, para sa ganun ay may makilala din tayo mga kasama at masubukan natin yung stock talaga. Kumbaga, kung dumating yung panahon na magpalit na tayo ng setup ng makina, ay at least may video tayo o compilation na sumabak tayo na pure stock yung ating motor maliban na sa engine sprocket. So, yung iba wala na nabago dyan. So, pawang yun lang. So, sana magawa natin yung mga travel at sana supportaran din ninyo yung ating mga video para sa ganun ay marami pa tayong magawa dito sa ating motor at masabaybayan ninyo yung mga pagbabago dito sa ating munting motor o munting laruan. So dito mga travel ay bakbakan ulit at kayang-kaya talaga natin habulin yung mga pure stock lang na sniper. Maliban na lang pagkurbada at may skills yung nagmamaneho ay talagang hirapan na tayo humabol dyan mga travel. Pero kung ganito lang, ay kayang-kaya natin pumalang, di ba? So, kita niyo na siguro sa video na kayang-kaya talaga natin magkipagsabayan sa kanila. Hindi masyadong malayo yung agwat, pero kaya natin umuna ng kahit konti lang, di ba? So, yun lang muna siguro. Mga travel, so sana hindi niyo kalimutan sa pag-subscribe sa aking munting channel, pag-suporta, pag-like at review at pag-share kung gusto niyo i-share sa mga kaibigan niyo. So hanggang dito lang, dito ko natatapusin itong aking video. Hanggang sa muli nating pagkita-kita at mag-ingat kayo palagi. Ride safe sa lahat. And I would like to say, God bless.